Oh, hello, Nay. Napatawag po kayo. Kamusta po? Anak, baka meron ka pang 10,000 dyan. Pangdagdag lang sana sa pang-araw-araw dito sa bahay. Nay, di ba po kakapadala ko pa lang ng 15,000 nung nakaraang linggo? Ayun na nga, naubos na eh. Nag-aya kasi yung mga kumari kong mag-outing. Diyos ko. Nay naman, malaking halaga po yun. Sana naman tinipid ninyo. Hindi po ganun kadali kitain yun eh. May pasensya na po, hindi po ako makakapag-abot pa ngayon. Wala din po ako. May mga bayarin din po ako dito tsaka gastusin pang araw-araw. Teka, ang yabang na itong sumagot ah. Kung makapagsalita ka, para ang laki ng kasalanan ko ah. Nakapag-abroad ka lang, ganyan ka na magsasagot? Puro ka lang naman pasarap dyan. Singilin kaya ka sa pagpapalaki ko sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin kailangan. Kaya namin nang wala ka. Sobra naman ho kayo, Nay. Hindi naman po ganun kadali magtrabaho dito sa abroad eh. Kasi lahat salo-salo mo. Yung kapag nahihirapan ka, yung may sakit ka, nalungkot ka, wala. Ikaw lang mag-isa. Wala kang katulong, wala kang karamay. Pero Nay, bakit ganun? Yung isang beses ka lang hindi nakapagbigay pero parang buong pagkatao ko na yung hinisgahan ninyo. Itong pag-a-abroad ko, Nay, kayo naman po yung may gusto nito, di ba? Hindi po ako. Gusto ko po kasi na maging doktor talaga eh. Yung makakapagbigay ako ng tulong sa mga tao. Yung makakapaggamot ako ng libre. Yun talaga na eh. Kaso mahirap kasi tayo eh. Kaya itong pag-abroad ko, pinili ko na lang to para sa inyo. Na yung pasarap po ba na sinasabi nyo? Yun po ba yung kapag natanggap ko na yung sahod ko, bibili ako na kahit man lang pares ng damit? Yung pasarap po ba na sinasabi nyo? Yun ba yung kapag after kong magtrabaho, magpakapagod dito sa abroad, yung kakain ako ng masarap kahit isang beses lang? Yun po ba yun, Nay? Pasensya na po kayo, Nay, ah. Kasi minsan, sa tanang buhay ko, hindi ko naranasan yung ganun eh. Kaya yun man lang, Nay, mabigay ko sa sarili ko, maregalo ko sa sarili ko. Kasi wala naman akong choice eh. Kundi yung piliin lagi yung pamilya ko para tulungan kayo. Yun nga man lang, Nay, na kamustahin niyo ako. Kailan ko kaya ma-experience na yung tatawag kayo sa akin, yung magme-message kayo sa akin para kamustahin lang ako. Yung hindi yung manghihingi kayo ng pera, yung hihingi kayo ng ganito. Pero wala eh. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng paghihirap ko, sa kabila ng pagpili ko sa pamilya ko kaysa sa pangarap ko, hindi ko alam, Nay, kung bakit ganito pa yung mga sinasabi niyo sa akin. Howdy mga human being! Gusto niyo ba yung mga ganitong short vlog na ganap about sa mga nangyari sa event ko? Well, wala naman kayo magagawa. Samahan niyo ako kasi super nag-enjoy ako. Nabusog ako sa mga sikat na nakita ko, mga content creators, artists, at talagang super halaga ng event na to. Ganon. Dahil gustong-gusto ko talaga yung ini-invite ako sa mga event kasi dito lang naman ako nagmumukhang tao. Siyempre, dadamitan na, ayusan ka. So, feeling ko, tao ako, ang pogi ko, ganon. Yeah, so here's my final look. Semi-formal yung attire doon. Simple lang naman siya. Wala namang theme pero may dating pogi. Tara na, dumating na yung aking book. Grabe, imagine manggagaling pa ako sa Tagaytay. From Tagaytay to BGC, ganun kalayo. Tapos ang mahal-mahal pa ng... Ay, Charis! After 2 hours, andito na ako sa BGC. 4 PM pa yung call time, 2:30, andito na ako. Aga, diba? Wala lang to. So, ayun na nga, pumunta na kami sa mismong event. So, super ganda pa. Sabog, bongga talaga ng mga setup ng event nila. So, ano nga bang event to? Ito ang press conference at contract signing panibagong partnership ng BP at ng PhilFirst. So, talagang 100% legit na safety and secured yung mga balance ninyo, wallet, para sa mga players and users ng BP. Syempre, bago mag-start ang contract signing, ang press con, chichibog muna, kakain, ganun. Ito talaga yung hinihintay eh.
So, nag-start na yung press con. May mga people na magtatanong kina Sir Jasper, kina Mr. Eusebio Tanco, kung ano yung plan nila, yung mangyayari, yung benefit ng partnership na to. Well, like what I said, malaking bagay talaga tong partnership na to kasi assurance to, peace of mind to sa mga online gaming players ng BP, AP at ng GZ na protected, safe and secured yung kanilang balances and wallet. DigiPlus reach out and look for an insurance company that will provide the added protection to its players. At dahil nabigyan tayo ng assurance, ng peace of mind, tapos na yung event. So ayun, may naroon pa tayong natanggap na giveaway from DG Plus. Thank you so much! Send and receive good vibes. Thank you sa mga nanonood. Don't forget to watch my other video content. Follow my other social media accounts. Bye-bye! Milo plus Coke plus ice cream equals... Hindi ko na naman maintindihan. Bakit siya parang suka ng palaka? Howdy people! Alam ko na na-miss nyo to. Ramdam ko kayo. Alam ko yan. Na-miss ko din naman kayo. Another video ulit. Another pagtatry na naman ng mga nakita ko sa comment. Ngayon, madami ako nakita na Milo plus Coke plus ice cream equals... Parang Coke float lang naman yun. Pero syempre, iba pa rin kasi yung DIY. So, kaya itatry natin. Actually, natry ko na siya dating-dati pa. Pero ngayon, syempre, depende pa rin yung sa gagamitin. Depende sa ice cream. Tapos, first time ko na may Milong ilalagay. Nagulantang ako! Inuubo pa yan, pero talagang pinunteriya pa din ng ice cream at ang malamig. Meron tayo yung ating baso, yung Coke, tapos yung ating Milo, and yung ating ice cream. Hindi ako makabili mga people nung mga nasa cup na gano'ng kalalaki. So, mga ganito lang yung available. Ice cream din naman yan. So, unahin na natin mga people yung Milo. Ayan. Patunaw na yung ice cream! So, next, yung ating ice cream. Ito. So, dyan. Tapos, saka natin alisin sa stick. Alangan namang kainin mo yung stick. Ayan. Ay, buti na lang. Mas maganda pala pag tunaw. Mas madali mo siyang maaalis. So, ganito na yung itsura niya. Ayun, nasa ilalim yung Milo. Tapos, yung ice cream. So, tsaka natin ilalagay yung Coke. Para pala akong nasa science project net. Experiment. Wala na. Bansot. Parang supot. Feel sagana. Bakit siya parang suka ng palaka? Para kang mga buteting itlog. Ayan siya. Hinalo ko siya ng konti para mag-mix yung Milo tsaka yung ice cream. Mukha naman siyang masarap. Moment of truth! Taste it! Hindi ko alam yung lasa niya. Hindi ko na naman maintindihan. Parang nga siyang float. Pero mas masarap kasi yung Milo namumuo. So parang nagiging chocolate din siya na ingredient nung mismong drinks. Sarap pa siya sa float ng mga... Iba lang yung lasa niya. Merong differences. May pagkakaiba lang talaga kasi nga meron siyang Milo. Ako marunong talaga mag-taste test. Pero basta try nyo na lang, masarap naman. Sa lahat ng mga na-try ko, na pinatry nyo, mas okay naman to. Try nyo na din! Darling Albert, anak, Jepoy, kumain na kayo. Oh, anyari sa inyo? Bakit ganyan mga itsura nyo? Kasi darling, natalo kami nung pamilya ni Paring Kaloy dyan sa nauusong flip-top ng mga bata ngayon. Visit. Baka naman kasi hindi mo kinausap ng ayos. Tsaka, sa mga flip-top na yan, bakit ba naman sasali pa kayo sa mga ganyan? Away, bata lang yung mga ganyan eh. Tara nga kay Paring Kaloy, samahan nyo ako, kausapin natin na maayos. Maayos ha, mahinahon. Paring Kaloy? Paring Kaloy? Sino yun? Hoy, Marindelia, napasadya ka, anong meron? Ayun nga Paring Kaloy, yung asawa at anak ko, medyo inis nga sa inyo, gawa ng natalo nyo daw sa flip-top na yan. Oo.
Eh, wala naman problema sa akin kung talagang mayayabang kayo. Wala naman problema kung natalo nyo sila sa flip-top na yan. Pero ang sa akin lang naman, away bata yung mga yan. Malalaki na tayo, wag na tayong makisali pa. No? Sige, paring Kaloy, una na kami. Salamat, sige. Dog ka ng dog! Nakita ko yung tatay mo tinutuli sa ilog na tira itlog! Ano? Asawa ko yan, darling. Abate ka, biglaan to ah. Alam ko trabaho ng tatay mo, tanod. Nakita ko sa ilog, inaanod! Suswala yan, ako si SpongeBob, ikaw si Patrick. Nakita kita kanina tumatay sa plastic. Ano? Wala na. Sus, alam ko ulam nyo kagabi pa sis. Hindi. Huwag ka na sumaba, talo ka na, uwi na kami. Ayoko sa Marawi, madaming kalapati. Nakita ko nanay mo, tumatay, nakawaki. Preso ka na, Jetoy, anak. Tara na. Talo, wala ka, bala ka sa buhay nyo. Ha? Imagine nyo, Milo tapos kape. Pag pinaghalo mo, anong lasa nun? Kinikilig ako! Howdy people! Na-miss ko to! Kaya na-miss nyo, no? Alam ko yan. Dami sa inyong nangungulit sa akin. Ang dami nagko-comment na, huy, ano na po yung mga pinaghalo-halo ng mga drinks? Ano na? Kaya yan, susundin ko na. Your wish is command. So, meron na naman tayong bagong paghahaluin. Ito ang Milo plus kape! Imagine nyo, Milo tapos kape. Pag pinaghalo mo, anong lasa nun? Kaya naman talagang napaisip ako, curious ako. Kaya naman gagawin ko siya ngayon. Okay? Let's go! Una, mainit na tubig. Para mabilis matunaw yung Milo tsaka yung kape. Madali natin siyang mapaghalo. Unahin na natin yung Milo. Woo! And mix lang natin yung Milo. Kape naman. Any kape, basta yung punto na mapaghalo nyo yung Milo at kape, yun na yun. Ayan yung itsura niya kapag may Milo tapos meron ng kape. Mix lang ulit natin. Lagyan na natin ng ice cube! 1, 2, 3. Dapat yung madaming yelo para mas malamig, mas masarap siya. Anong itatawag ko dito? Malupe! Woo! Ito ang tinatawag kong Milope. Yung color niya parang masarap naman, di ba? Moment of truth! Taste test! Hoy! Ang sarap! Hoy! Kinikilig ako! Alam niyo yung kape na may tamis? Ang sarap! Ang sarap! Kasi mas lasa mo yung kape eh. Pero yung kape na tinunawan mo ng chocolate, ganun siya. Sarap! Try nyo na din! Don't let it slip away. Just call my name if you need it. And don't be shy, you got my number. Don't be scared, jump right in. I'll be there 6 feet under.